Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Executive Master Sergeant Renato Robles. Ngayong araw ng linggo, makakasama nating muli bilang special guest co-host si Miss Steffi Herona Platon, Miss Universe Philippines Quirino 2024. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Magandang hapon, Sir Robles. Magandang hapon po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isang karangalan pong makasamang muli ang Police News Network. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naaresto ng mga tauhan ng IB Magalona Emlet Port SOUP NPMG ang isang 44 anyos na mangingisda na wanted sa kasong paglabag sa Section 95 ng RA 10654 o Amended Philippine Fisheries Code sa Barangay Tuburan, IB Magalona, Negros Occidental ngayong Hulyo 13, 2026. Isinagawa ang operasyon dakong alas 10:25 ng umaga, katuwang ang IB Magalona Municipal Police Station at First Negros Occidental Provincial Police Force Company sa nasabing lugar. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ng PNP Maritime Group ang lahat ng mangingisda na sumunod sa mga umiiral na batas sa pangingisda at iwasan ang paggamit ng mga pinagbabawal ng pamamaraan upang makaiwas sa pananagutan sa batas at makatulong sa pangangalaga ng yamang dagat. Mula dito sa Port SOU, ako ang inyong PNN correspondent, Pat Julien Emariniego, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga operatiba ng Pili Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jabesh N. Napoles, Acting Chief of Police sa nasabing himpilan. 3 hinihinalang high-value individuals ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation dakong 1:35 ng hapon ngayong Hulyo 15 sa Zone 6 Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur. Na-recover sa operasyon ang tinatayang 550 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang street drug price na 3,700,000 at 40,000 piso. Naaresto ang mga suspek na kinilalang sina alias Chard, 38 taong gulang, alias Isko, 33 taong gulang, at alias Lito, 55 taong gulang na pawang itinuturing na high-value individuals. Bukod sa hinihinalang shabu, nakumpiska rin ng mga operatiba ang buy-bust money, drug paraphernalias at iba pang kaugnay na ebidensya. Matapos ipabatid sa mga suspek ang kanilang mga karapatang konstitusyonal, dinala sila sa PIDEA Regional Office 5 sa Legazpi City para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Camarines Sur Police Provincial Office,
Ako po si Patrolwoman Reyna Lindalo. Nag-uulat para sa Police News Network, ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng serbisyo publiko, lumahok ang mga katauhan ng Camarines Norte Police Provincial Office sa isinagawang seminar workshop na pinamagatang Surat Asin Ulat, Katotohanan ng Serbisyo Publiko nitong Hulyo 13 taong kasalukuyan sa Kabalikat Hall, Camp Wenceslao Q. Vincent Sr., Dugungan Daet, Camarines Norte. Pinangunahan ang aktibidad ng mga mag-aaral ng University of Camarines Norte mula sa Master of Education in Filipino o MAED-Phil sa ilalim ng pamamahala ni Dr. Melcher M. Amor. Napili namin ang kapulisan dahil alam namin na ang kapulisan ay isa sa ahensya na pinagkakatiwalaan ng mga tao, lalo tigit sa kanilang Facebook page. So nararapat lamang ng anumang ulat, ang anumang patalastas, ang anumang balita na ibibigay ng PNP ay naayon sa tamang pamantayan ng tamang gamit ng mga salita. At ito po ay makakatulong para lalo pang mapataas ang kredibilidad ng balitang ilalabas ng PNP sa paggamit ng mga tamang salita. Kabilang sa mga dumalo si Police Lieutenant Colonel Jim V. Jeremias, Chief ng Provincial Community Affairs and Development Unit, kasama ang mga kinatawan mula sa PICADU, 12 municipal police stations at Provincial Mobile Force Company. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jeremias na mahalagang taglayin ng bawat pulis ang husay sa komunikasyon at tamang pagbabalita upang maihatid sa publiko ang tumpak at mapagkakatiwalaang impormasyon. Tinalakay sa seminar ang tamang paggamit ng salita sa komunikasyon at media, mga batayang prinsipyo sa pagsulat ng balita at paglikha ng mga epektibong biswal na presentasyon ng impormasyon. Sinundan ito ng mga workshop at praktikal na pagsasanay upang higit na mapaunlad ang kakayahan ng mga kalahok sa paggawa ng mga ulat, press release at iba pang opisyal na komunikasyon. Ang ganitong mga pagsasanay ay mahalagang hakbang upang higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga pulis sa paghahatid ng tumpak, mabilis at mapanagutang impormasyon bilang bahagi ng patuloy na pagsisilbi sa mamamayan. Mula po sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Lian L. Pajarillo, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa gitna ng kawalan at katiyapan, mananatiling matapag ang pananampalataya at pag-asa bilang pagpapakita ng pagkakaisa, pananampalataya at supporter. At sa gawang Benguet Police Provincial Office ng isang banal na misa para sa nawawalang pasapi na si Patrolman Aaron Blas sa Damto Felix Mine, Barangay Ampukaw, Itobon, Benguet. Pinangunahan ito ng Deputy Provincial Director for Administration na si Police Colonel Baudin F. Socopan Jr. at dinaluhan ng mga opisyal at kapulisan ng Benguet Police Provincial Office kasama ang pamilya at minamahal sa buhay ni Patrolman Blas. Sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, humiling ang lahat ng patnubay, lakas at patuloy na pag-asa para sa kanilang ligtas na pagbabalik. Ang banal na pagdiriwang ay sumasalamin sa malasakit, pagkakaisa at matatag na suporta ng Benguet Police Provincial Office sa kanilang kapwa-kawani at sa kanyang pamilya. Ito rin ang diwa ng pagkakabukmod at pananampalataya na nagsisilbing sandigan sa panahon ng pangungulila at paghihintay. Patuloy na nananawagan ang Benguet Police Provincial Office sa publiko na magkaisa sa panalangin para sa ligtas na pagbabalik ni Patrolman Aaron Blas. Hinihikayat bilang sino mang may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan na bad mag-agugmayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa Benguet Police Provincial Office upang makatulong sa patuloy ng paghahanap sa kanya. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Dixon C. Vicente, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Formal na inilunsad ng Integrity Monitoring and Enforcement Group ang 100-day Weight Loss Challenge Program na ginanap sa Transformation Oval, Camp Crame. Pinangunahan ni Police Brigadier General Rex Arvin Malimban
direktor ng IMEG ang naturang programa na naglalayong isulong ang isang mas malusog at disiplinadong pamumuhay sa hanay ng mga kapulisan. Itong activity natin ngayon na nilaunch ngayon, yung ating IMEG 100 Days IMEG Fitness Challenge. So, ang layon nito, syempre, first of all is in support doon sa agenda nating Chief PNP in promoting the moral and welfare ng ating personnel. Likewise, once na ang ating mga kapulisan ay fit for duty, of course, it will increase yung aming operational readiness. Likewise, it will prevent yung disease. It will also help us sa aming stress management and mental wellness. Bahagi ng programa ang paghikayat sa mga kalahok na magbawas ng timbang sa loob ng 100 araw sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, tamang nutrisyon at pagpapanatili ng healthy lifestyle. Inaasahan na ang naturang inisyatiba ay makatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan, physical readiness at pangkalahatang kapakanan ng mga pulis upang mas maging handa sila sa kanilang tungkulin sa paglilingkod at pagprotekta sa sambayanan. Mula rito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Erickson Mayor, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, gusto ko po magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network. At syempre sa ating guest co-host ngayon na si Miss Steffi Herona Platon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Pinasasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuhan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng Personal Police, Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Executive Master Sergeant Ren Robles. At ako naman po si Miss Steffi Herona Platon, Miss Universe Philippines Quirino 2024. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.